Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 24, 2025. Pag-usapan po natin ito pong pagkaka-dismiss ng kaso ni Senator Joel Villanueva sa Ombudsman pero noong pang 2019. Ang isa sa malaking katanungan dito sa atin mga tol, kasi normal naman po sa kahit sino na kapag ka ikaw ay napawalang sala, nanalo sa isang kaso, 'di ba? Very proud ka sabihin ito sa publiko. Pero dito po sa case ni Senator Joel Villanueva, naging lihim po ito. 2019 pa lamang, dismiss na pala yung kaso niya pero never niyang sinabi ito sa publiko. At never din po itong isinapubliko ng Office of the Ombudsman. Ang tanong, bakit nilihim ang desisyon na ito 2019 pa? Yan ang isa sa mga dapat na masagot sa kasalukuyan. Kasi hindi po ito bastang reklamo lamang. Ito po ay isang administratibong kaso kung saan nasasangkot ang isang elected public official na noon ay kongresista pa lamang na si Joel Villanueva. Lumabas ang desisyon taon 2016 pero hindi ito naipatupad dahil po naging senador itong si Joel Villanueva. Ngayon, sa naging press conference ni Secretary ni Ombudsman Boying Remulla kahapon, o rather, sa naging interview sa kanya ni Karen Davila, binanggit niya na kanya pong susulatan ang Senate President, si Tito Soto, para ipaalam ang dismissal po na ito. Pero mukhang hindi na po yun nangyari kasi napag-alaman matapos pong isa publiko nito pong si Joel Villanueva na dismiss na nga yung kaso niya, kakaibat po ng pagsasapubliko ngayon yan, yung ebidensya, yung dismissal order and ombudsman clearance na wala po siyang pending administrative nor criminal case. At ito ngayon ay ginamit ni Joel Villanueva para atakihin ang ombudsman. Sinabi ni Joel Villanueva na harassment ang ginagawa po ngayon ng ombudsman laban po sa kanya. Pakinggan po natin ang balita na ito mga tol. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinatabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingi ng pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa... By the way, bago ko makalimutan, pagkatapos ng ating programa, ito po ay sa live stream lamang. Unfortunately, pag napanood ng mga nagre-replay, wala na po kayong pag-asang manalo. O magpaparapol po tayo ng 4 na tig-500 piso. Total of 2,000 pesos. Next week na lang ulit yung mga susunod na raffle natin kasi ang kati-kati pa rin po ng aking lalamunan. 4 na katao lang muna ang bibiyayaan po natin ng 500 pesos each after this topic. Kaya wag po kayong aalis mga tol. Pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Property Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Ito ang masakit na katotohanan ngayon dito mga tol. Ito yung gray area ng Constitution. Kasi sa pagpapaliwanag ng mga eksperto sa batas, may kapangyarihan ang ombudsman na mag-imbestiga at magparusa at ipatupad ito except doon po sa mga impeachable public officials or member of the judiciaries and member of the Congress. That is the gray area. May decision ka to dismiss those persons or public officer, pero yung magagawa mo lamang is to recommend. No? Kaya nung hindi pa alam ni Justice or Ombudsman Remulla ang dismissal order na ito kay Joel Villanueva, ay agad siyang nagpahayag ng pagsulat, intention na pagsulat kay Senate President Tito Soto para alam niya naman ang mangyayari. Hindi ito maipapatupad ng Senado pero magkakaroon siya ng basis para iakyat po ito sa korte at ito nga ay tinatawag niya na justiciable controversy. Ibig sabihin sa madaling paliwanag, magkakaroon ng kaso sa Korte Suprema para once and for all yung gray area na yan ng ating konstitusyon
ay magkaroon na ng desisyon or jurisprudence at maging pamantayan na yon sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit unfortunately hindi na mangyayari dahil maraming nagsasabi dito that the decision of this former ombudsman Samuel Martires is final and executory na. Pero sa isang punto naman ng vlog ni Attorney Rene Bueno, may mga legal remedies po siyang sinambit sa kanyang vlog na ating pong papanoorin mamaya. Ano-ano ba yung maaari pang gawin ng Office of the Ombudsman dito po sa pag-dismiss ng ginawa ng previous or former ombudsman na si Samuel Martires dito po sa kaso ni Joel Villanueva. Ituloy po muna natin ang pakikinig dito sa balita. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at July 31, 2019. Lumipas po ang mahigit 6 na taon, no? 20, 21, 22, 23, 24, 25, August, September, October. 6 years and 3 months. Almost 3 months bago nalaman ng publiko na ito pa lang si Joel Villanueva wala nang kinakaharap na problema sa Office of the Ombudsman. Ang galing, ano? You should be proud dahil exonerated ka eh. Ibig sabihin, kung sa paniniwala talaga ng mga naniniwala sa'yo at ikaw wala kang kasalanan, you should be proud of. Dapat ipinaalam mo yan at least sa public. O ito ako, yung mga akusasyon ninyo sa akin walang katotohanan kasi ito yung desisyon ng ombudsman clearing my name. Pero hindi ginawa ni Senator Joel Villanueva. And we do not know bakit hindi rin ito isinapubliko nitong si former ombudsman Samuel Martires. The only reason na sinasabi dito ni Manuel Martires sa balita ay nasa system daw po nila. Ang dali naman maglagay sa system. Di ba? Parang sa PNP, gagawa ka ng mga report, spot report, progress report, final report, nandoon yun sa system. Pero pag hindi mo yun isinapubliko, hindi malalaman ng public yun na mayroon palang arestado for this time, date, and place, and other circumstances. Kasi nandun lamang sa sistema. Kaya dapat nagkukusa ang Office of the Ombudsman na ipaalam dahil this is a public concern. Accountability and transparency ang pinag-uusapan dito, yet winitheld yon ng Office of the Ombudsman sa panahon ni Samuel Martires by merely saying na nasa system lamang nila yon. Okay, tuloy tayo dito. na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinekreto umano. I was confronted with a decision. Si Joel Villanueva naman, pagka nababato ka ng akusasyon or intriga, kontrobersiya, lagi mong sagot, pamumulitika, harassment. Paano kang iaharas ng Office of the Ombudsman? Sa paniniwala nga ng nakaupong ombudsman ngayon, nung hindi pa alam na dismiss na yung kaso mo, meron pending na dismissal order laban sa'yo. Kumbaga, dito makikita natin na sumusunod lamang sa proseso si Boyong Remulla. Kung iyan ay agad mo isinapubliko noon pa lamang, di sana wala ng issue ng ganito, Joel Villanueva. Hindi na sana magsasalita pa si Ombudsman Boyong Remulla na susulat sa Senado at hihilingin na ipatupad ang order ng dismissal mo kung ginawa mo noon ay paalam sa publiko. Hindi mo ginawa eh. Tapos ngayon sasabihin mo inaharas ka ng Office of the Ombudsman. Signed by former Ombudsman Martires, dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit nasa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZPP, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman na maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales.
Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings sa ugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa Grabe, no? Motion for reconsideration, ang basis mo, forge yung mga signature mo. Eh bakit sa unang pagkakataon pa lamang, hindi mo ni-raise yun? Nakakapagtaka yung katwiran na yun, ano? Forge yung signature mo, which is napakalakas na ebidensya para hindi na dumating sa punto na lalabasan ka ng desisyon ng ombudsman na tatanggalin ka bilang kongresista. Anong meron? Tapos, nag-file 2017 kung hindi ako nagkakamali sa pagkakadinig ko sa balita ng motion for reconsideration. Na-actionan 2019. Napakatagal. Ano yun? Tinulugan talaga. Tapos nung tatakbo na siya sa pagka-senador, kailan ba nanalo by the way na senador itong si Joel Villan? Hindi, 2016 pala. No? Kasalukuyang senador pala siya nung lumabas yung desisyon na, nung isinikreto yung desisyon na dinidismiss na ng Office of the Ombudsman yung kasong administratibo laban sa kanya. Kakaiba talaga ang ginawa dito mga tol. Nakakapagtaka. Kaya kinakailangan talaga itong suriin ng kasalukuyang ombudsman at tingnan kung merong legal na remedyo para habulin pa ang desisyon na ito. request ng Buhay Party List. Kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Ibig sabihin, hindi ito nakita ni Ombudsman Conchita Morales Carpio? Walang ebidensya? Ano yun? Pinag-initan lamang si Joel Villanueva? Eh kung tama ang pagkakaalala ko, dilaw ito si Joel Villanueva eh. Ibig sabihin, kapanalig siya ng administrasyon noon. Dito, nakikita ko na umakto lamang ng tama itong si dating Ombudsman Conchita Morales Carpio. But unfortunately, pinalalabas nitong si Samuel Martires dahil siyang nag-decide nito na i-dismiss yung kaso laban kay Joel Villanueva na walang sapat na ebidensya laban daw kay Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinismiss ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Aba, hindi ko alam kung anong O yan, given. Hindi mo isinikreto, pero pinatulog ninyo. That is your obligation. Ano naman alam ng public, particular ng mainstream media na maglalabas ka ng desisyon? Di ba? Parang si Boyong Remulla, halimbawa ngayon, may sinampang kasong administratibo laban sa public official sa kanyang tanggapan. Ang gagawin nila, syempre, magsasagawa ng investigasyon, tapos finding of probable cause, determination of culpability, and then decision. Malalaman ba ng publiko kung nakapag-decide na si Ombudsman Boyong Remulla? Hindi. Unless kung ipapaalam nila ito sa public. Oo, nandun sa system nyo yan. Pero hindi malalaman niya ng publiko kung hindi nyo ipapublish. Eh dito, maliwanag na hindi nyo pinublish. Sinasabi mo lang rito, Samuel Martires, na nandun sa system. sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System, pag yung kaso ay nare-release, pupasok yan sa system eh. Yun So na. nandun sa system na Nandun na nga sa system. Ano yun? Manguhula yung publiko? Oy, yung kaso ni Joel Villanueva nasa system na. Kayo dapat ang nagre-release niyan. Kayo dapat ang nagkukusa niyan. Dahil napakahalaga ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo. Eh kung kami nga mga tol, to be honest with you, nasampahan kami ng kaso sa ombudsman eh. Ako, isa akong halimbawa na nasampahan ng kaso sa ombudsman. Alam niyo ba kung ano yung kinaso sa amin? Hazing. Pero eventually, lumabas ang desisyon ng ombudsman, suspended. At least, alam, kasi isinapubliko ng ombudsman. Dahil mga pulis ang involved. O anong nangyari? Nalaman ng publiko. Nagkusa ang ombudsman na ilabas kasi matter of national concern, mga pulis ang involved eh. Kami yun eh. 16 kami dun. O hindi ko kinakahiya yun kasi parte ng training yun. Hindi nga nag-prosper yung kriminal na kaso sa amin. Tapos, ito, sitting senator, dinismiss mo yung kaso laban sa kanya. Hindi nyo man lang ginawang magkusa na ipaalam ito sa mainstream media o sa public. Oy, walang kasalanan si Joel Villanueva, walang ebidensya laban sa kanya. Kakaiba kayo. Former Ombudsman Samuel Martires. na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Saklap, Para ano? sa GMA Saklap, ano?
nako-question tuloy ang integridad lalo ng ombudsman ngayon. Ngayon, ano ba ang mga legal na remedyo na pwede po nating malaman diyan sa kaso na yan na mukhang natuldo ka na laban dito kay Joel Villanueva? Merong vlog si Atty. Rene Bueno and marapati na muna natin gamitin ng buo dahil sobrang kati na rin ang aking lalamunan. Kung meron akong kailangan reaksyonan natin. Pero pakinggan na lamang po na natin with due respect kay Atty. Rene Bueno at gamitin po natin ng buo ngayon yung kanyang video. Ito na order magandang gabi sa inyo mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa usapang batas. Ngayon po ay ipagpatuloy natin yung talakayan natin tungkol sa issue na sumasalat sa mismong puso ng pampublikong pananagutan at integridad ng tanggapan ng ombudsman. Ito po ay tungkol sa usapin ng resolusyon na iginawad noong 2019 na di umano'y nagpawalan sala kay Senator Joel Villanueva mula sa pananagutang administratibo at kriminal kaugnay ng kanyang kaso sa Priority Development Assistance Funds nung siya ay isa pang kongresista representing a party list na kung tawagin ay SIBA party list. At di umano, yung desisyon ng ombudsman ng 2016 ay binaliktad ni Samuel Martires na siyang ombudsman ng 2019. Supposed to be may order of dismissal ng 2016 na nire-request na nga ng dating ombudsman na Carpio Morales sa Senado na ipatupad yun, ngunit ito po ay hindi inaksyonan noong nakaraang administrasyon doon sa Senado noong 2016. Ang nakakagulat na aspeto ng pangyayaring ito ay ang tila hindi pagbubunyag ng kritikal na desisyon na kung ilang taon walang nakaalam dahilan upang tawagin itong desisyon na ito bilang isang secret decision. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rumulya. Kasi ang isang pinal na pasya sa isang mataas na kaso ng katiwalian na direktang nakakaapekto sa isang nakaupong mambabatas ay dapat na isang bagay na itinatala sa publiko at may agarang opisyal na komunikasyon. Pero dito sa kaso ni Joel Villanueva, walang nakaalam, kundi siya lamang. Not even the newly appointed ombudsman. Wala siyang malay dito. At maging yung dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales ay walang kaalam-alam na meron palang reversal of the decision. Grabe, no? Bulag yung former and current ombudsman. Iba talaga galawan nitong si Samuel Martires. Of ombudsman in 2016. So, since final tong decision ng ombudsman, paano ang legal na aksyon or ano ang legal steps na dapat gawin ng kasalukuyang ombudsman upang ito ay i-challenge sa mataas na Sabi ni Piloso po Tasio, hindi po natural ang hazing. Alam ninyo, bago nyo ako husgahan, ang hazing na kinaso sa amin ay akusasyon. What really transpired is training, not hazing. No? Kaya nga nandito ako ngayon malaya Piloso po Tasio Oo, hindi natural ang hazing. Pero natural sa training ang mahirapan ka. Alam yan ng mga pulis, alam yan ng mga sundalo. Anyway, di na ako makikipagtalo. Punta na nga tayo dito. ang hukuman doon sa Supreme Court. Ang ombudsman ay isang constitutional body na inatasang mag-imbestiga at mag-usig ng katiwalian at korupsyon. Ang mga proseso nito ay dapat ayon sa batas at kalikasan, maging transparent Nagbago isip ko, di tayo magpaparapol. o malinaw dapat sa publiko. Paano ang gagawin ngayon ng kasalukuyang ombudsman na ngayon ay gusto dapat ipatupad ang order of dismissal as decided by the former ombudsman na Conchita Carpio Morales ay medyo kasi parang para sa akin legal na opinion parang nagkaroon ng fraud dito no? May lihim na desisyon, secret decision na hindi pinaalam sa publiko. Ito ay malinaw po na paglabag sa tiwala ng publiko at sa sariling mandato ng ombudsman. Bakit kayo lamang ang nakaalam ng sikretong desisyon na to? Bagay, sikreto nga ang tawag. So, bakit natin malalaman? So, ito ay malinaw na paglabag sa pagsasang publiko ng isang public record. Ang mga opisyal na resolusyon ng tanggapan ng ombudsman ay mga pampublikong dokumento, mga public records yan, public documents yan. Lalo na yung may mga kinalaman sa opisyal na pag-uugali ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang hindi pagpapalabas officially ng paglalathala o pagbibigay alam sa lahat ng kinaukulang partido kabilang yung Senado regarding dito sa original na order na ipatupad ng order yung dismissal ni Joel Villanueva noong 2016. Ito ay nagpapahina sa pangunahing prinsipyo ng isang malinaw at may pananagutang bureaucracia. There must be something wrong at the Office of the Ombudsman during that time. Dito yung pagkabigo ng ombudsman na maayos na ipaalam sa publiko o sa mga original na nagrereklamo. Ang resolusyon ng pag-dismiss ay epektibong humadlang sa kanila na gamitin ang kanilang legal na karapatan upang Yan Dito, ini-establish ni Atty. Rene Bueno yung mga pagkukulang ng Office of the Ombudsman sa panahon ng pamumuno nitong si Samuel Martires. Ang isang napaka-importanteng kaso that involves a higher official like Joel Villanueva, sitting senator during that time. Dapat
anumang aksyon, pabor o hindi pabor sa respondent, dapat alam ng public. Ito, pabor para sa respondent kay Joel Villanueva. Bakit hindi pinaalam sa publiko? Kayo na ngayon ang humusga sa inyong isipan kung ano ang dahilan bakit ganito ang naging sitwasyon noong 2019. Never naging proud itong si Joel Villanueva na wala siyang pananagutan. Samantala kami, inakusahan kami ng hazing at nung lumabas ang desisyon sa amin, although masakit dahil sinuspindi kami, still, naging proud kami. Pinaalam namin sa public. Yet, itong Joel Villanueva, hindi sinuspinde. Kung hindi in-exonerate, pinawalang sala, nilihim niya. Bakit ka mahihiya? Sa isang pagkakataon, nanilinis ang pangalan mo. Nanalinis ang pangalan mo. Isang malaking katanungan niya na hindi natin alam ang sagot. Ngunit ng pasya sa loob ng itinakdang panahon. Kasi may mga prescribed period yan, may prescription yan. Kung i-reverse mo, may mga legal remedies available pa yung kabilang partido. Kaso, itinago mo ang desisyon, ginawa mo sekreto. So yung pagkakaantala na ito ay maaaring umabot sa paglabag sa karapatan ng Estado sa angkop na proseso, yung due process, sa pag-uusig ng mga kasong kriminal o maging yung kasong administratibo. Hindi magandang tingnan yung ginawa ng dating administrasyon, ng dating ombudsman na si Samuel Martires, na kung saan ay kung nag-render man sila ng isang desisyon na ni-reverse yung desisyon ng dating ombudsman ng 2016, dapat ipinagbigay alam nito sa mga appropriate agencies and parties in the case dahil upang bigyan daan yung mga available remedies pa nung ang mga apektadong partido dito sa kaso na to. Kaso ang ginawa nila sikreto yung desisyon ng ombudsman at that time ng 2019. So therefore, hindi nabigyan ng opportunity ang mga parties to the case upang gumawa ng available remedies. So dahil dito, naging final and executory yung decision na yon. Kaya nga lamang, since this is a secret decision made by the former ombudsman, ay meron pang legal na paraan na pwedeng gawin dito ang kasalukuyang administrasyon ng ombudsman. Ito ay pwede silang magsampa or magsumite ng petition for certiorari yung kasalukuyang ombudsman na kumikilos para sa Estado at sa paggamit ng kapangyarihan pang-uusig. Dito, base ito sa Rule 65 o the Rules of Court. At pwede nilang questionin, pwede nilang i-challenge yung secret decision na yun na ginawa ng ombudsman noong 2016. Ito ay itong petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court ay sasabihin o aakusahan ng dating ombudsman na gumawa ng isang desisyon with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. According to the available records, itong order of dismissal na ginawa noong 2019 ng Mas madali natin para mas maunawaan yung sinabi ni Attorney Rene Bueno na sa pamamagitan ng writ of certiorari ay sasabihin ng kampo na concern dito na nagkaroon ng pagmamalabis sa kanyang naging desisyon itong si Samuel Martires na maaaring magresulta sa kawalan ng jurisdiction or excess of jurisdiction. Ngayon, ano ang pinakamagandang epekto niyan kapag na-entertain ito ng korte? Pag lumabas na ganun nga yung nangyari, ang tanong, pwede pa kayang baligtarin ng Korte Suprema itong naging desisyon ng Office of the Ombudsman? Yan ang hindi na natin masasagot ngayon sapagkat ilang taon na kasi lumipas mga tol. 6 at almost 3 months na buwan, 6 na taon and almost 3 months na buwan, all 3 months na ang lumipas. Kaya parang napaka-imposible pa na mabago, lalong-lalo na yung kasong kriminal. Kasi pagka sa kasong kriminal, sa ating pagkakaalam, magbabar ito babar ito doon sa muling pagsasampa ng kaso on the same circumstances or merits, di ba? Yung tinatawag na double jeopardy. Tuloy natin ang pakikinig po dito. ng dating ombudsman na si Samuel Martires ay ayon sa isang motion for reconsideration filed by Joel Villanueva. At since hindi ito ipinaalam sa publiko at walang nakalam, even the Senate and the former ombudsman is not aware of the fact na nagkaroon ng reversal of the decision. So, hindi tuloy sila nabigyan ng opportunity na gumawa pa ng mga legal na hakbang upang i-challenge yung decision of the former ombudsman na Samuel
Martires. Pero mo, binigyan mo ng pagkakataon si Joel Villanueva na mag-file ng motion for reconsideration. Kaya na-reverse ng ombudsman. Tapos hindi mo binigyan ng pagkakataon yung parties involved, kung sino man yung nagsampa ng reklamo o kung sino mang concerned party pa dyan, na ma-exercise nila yung legal remedy na ngayon pinapaliwanag dito sa atin ni Attorney Rene Bueno. Dito nyo makikita mga tol na ang naging desisyon na yan nitong si Samuel Martires noong 2019 ay sumasang-ayon ako sa naging obserbasyon nitong si Ombudsman Boyeng Remulla. That is a secret decision. Tinanong niya nga Tinanong ni Ombudsman Boyeng Remulla yung mga reporter, alam nyo ba to? Hindi. Kasi nilihim talaga nila. Oo, nilagay nila sa system pero hindi nila pinublish. Anyway mga tol, hanggang dito na lamang muna at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Cancel po natin ang raffle. Pag-isipan ko kung ako po ay magbabahagi pa rito sa ating programa sa mga susunod na pagkakataon o ilabas ko na lamang katulad ng ginawa natin sa ibang pagkakataon. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.